Convention live. At meron tayong bagong topic ngayon. Teka ha, babasahin ko pa pala yung topic ngayon. Ang maglalaban ngayon si Brother Jaime ng MCGI versus Baptist na si Bro Rayan. So ang topic nila ngayon is hindi ko makita. Ano nga ulit yun, bro? Patutunayan ko. Di na kailangan. Di na kailangan ng relihiyon sa kaligtasan. Yun, patutunayan ni Jaime na hindi na kailangan ang relihiyon sa kaligtasan. Affirmative dito si Jaime at negative naman si Rayan. So, I think alam nyo na yung ating standard rules, no? Tsaka yung ating setup doon sa 15 minutes, 10 minutes cross, tapos 5 minutes na conclusion. Bago tayo mag-umpisa, paki-share muna sa mga nanonood. Meron tayong for sa live. So paki-share muna. Hello bro, Rasya. Hello bro. Bro Rasya. Verification lang, clarification lang. Ang magpapatunay niya na hindi na kailangan ng religion si Bro Rian. Si Rian pala. Yes. Sorry. So ang affirmative pala dito si Bro Rian na hindi na kailangan ng religion. Sige. Yun. So, yun, para di na tayo magtagal at isi-set ko lang yung time natin. Bibigyan ko ng 15 minutes ang affirmative sa kanyang first presentation. So, Bro Rayan, magsisimula yung time mo pag nagsalita ka. Okay. Maraming salamat po at magandang umaga po sa lahat, sa aking katunggali, Bro Jaime Suluban, at sa moderator, Bro Rasya, at sa ating recorder, Bro Sispo. Salamat po sa bumubuo ng Debaters Convention. So ngayon pong araw, meron po tayong usapin at patutunayan po na inyong affirmative na hindi na kailangan ng relihiyon upang maligtas po ang tao o kaya sa kaligtasan. So unang-una, dinadalangin ko po na tayo po ay bibigyan ng karunungan at kaalaman ng banal na espiritu ng Diyos upang masumpungan po natin ang tamang aral na tinuturo sa kanyang mga salita. So patutunayan po natin ngayon ay na hindi na kailangan ng relihiyon upang maligtas ang tao. So ang kaligtasan po sa ating ang ating tinutukoy po dito, alamin po natin na dapat po natin tinutukoy natin ang kapahamakan sa impyerno. Yun po ay ang kapahamakan. Doon po tayo dapat ililigtas at sa dagat-dagatang apoy na po ang ultimate na judgment ng Panginoon sa Revelation or Pahayag 20 or Pahayag 21:8. So yun po ang ibig sabihin ng Greek word na suzo o save o ligtas. So dapat po lagay po natin yan sa ating mga isip na yan po ang ating tinutukoy. Hindi po sa kapahamakan sa laman, kapahamakan sa kamatayan sa laman, kapahamakan sa o kaya yung save sa childbearing na nasa Timoteo. Merong save din na patungkol po sa sitwasyon. So hindi po yan ang ating tinutukoy. Ang ating tinutukoy ngayon ay kapahamakan sa impyerno na doon po tayo ililigtas. So paano nga ba ililigtas ang tao? So alamin muna natin kung ano po yung dahilan kung bakit ang tao ay mapapahamak sa impyerno. Ano pong sinasabi sa Biblia? Bakit po ba? Yan po ang ating itatanong sa ating mga sarili. Bakit po ba? Sa paanong dahilan? Bakit mapahamak ang tao sa impyerno? So, basahin muna natin yung talata dito sa 1 Korinto 6:9. Okay, ito pong sabi sa Biblia. O hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba ng Diyos-Diyusan, ni ang mga mangangalunya,
niyang mga nang bababae, niyang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, niyang mga magnanakaw, niyang mga masasakim, niyang mga maglalasing, niyang mga mapagtungayaw, niyang mga manlulupig, ay hindi mga magmana sa kaharian ng Diyos. Malinaw po na ang pagkaliko, yun po ang dahilan bakit ang tao ay hindi magmamana sa kaharian ng Diyos o kaya hindi maliligtas. At babasahin natin yung pinahayag ng Biblia sa pahayag kung ano po ang dahilan. Bakit po ang tao ay hahatulan sa dagat-dagatang apoy? Dito mababasa natin sa Revelation 21 verse number 8. Ito po ang sabi sa Biblia. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. So yun po ay tumutukoy sa ating kaluluwa at espiritu po na spiritual death yung pangalawang kamatayan na maaangkin o tutunguhan ng isang tao na makasalanan. So malinaw po sa Biblia na ang tao ay pupunta sa impyerno o sa kapahamakan sa dagat-dagatang apoy dahil po sa kasalanan. So yung mga kasalanan po na mga nagawa po natin, doon po natin yan babayaran. Sabi po sa Biblia sa Roma 6:23, sabi dito na ang bayad sa kasalanan ay kamatayan. So malinaw po na sabi natin o mababasa natin sa Biblia na dito po natin malalaman na ang tao ay pupunta sa impyerno dahil po sa kasalanan. At kahit po sa isang talata sa pahayag, i-type natin sa pahayag 22:7. Let me see. Okay. Yung isa pong talata na let me see sa pahayag, ibibigay po ako po mamaya yan. Nasa pahayag po ang ibig sabihin po doon na hindi po ito nasa 15, okay, 22:15. Na nga sa labas ang mga aso at ang mga manggagaway at ang mga makikiapid at mga mamamatay tao at mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan at ang bawat nag-iibig at gumawa ng kasinungalingan. So doon po natin mababasa at kahit sa 14, mapapalad ang nangaghuhugas ng kanilang damit upang sila'y magkaroon ng karapatan ng sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan. So doon po makikita natin, ipinahayag ng Diyos kung sino po nasa labas at sino po ang nasa loob. Yan po ang kaligtasan na ating tinutukoy ngayong araw. So ngayon po, dahil po sa kasalanan, pupunta sa impyerno o dagat-dagatang apoy ang isang tao, kaya nga kailangan natin ng kaligtasan. So ngayon po natin na dapat po i-deal po ng tao ang kaligtasan. So ngayon ang tanong kung paano po ba maligtas? Kasama ba ang relihiyon dyan? Kasama ba yung tubig ng bautismo, kahit anong mga bagay? Okay, yan po ang ating sasagutin ngayon sa ating panahon. So ngayon po ay babasahin po natin dito sa Roma 5:12. Ito po nakasaad sa Biblia. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan ay sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. So dahil po sa kasalanan, again, dito po hindi po tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. At na mababasa po natin sa Roma 3:23, sinabi po dito, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So hindi po natin maaabot ang kaluwalhatian ng Diyos. Siya po ay banal, tayo ay makasalanan. So ibig sabihin po, wala po tayong tsansa upang pupunta po tayo sa langit dahil po tayo ay makasalanan.
So ngayon po i-define po natin yung una kasi po yung religion, dalawa po kasi ang kahulugan diyan, pero either both meaning po, hindi po yan kailangan sa kaligtasan. Unang-una, dito po tayo sa Google. Google po natin ang religion na ibig sabihin the belief in and worship of a superhuman controlling power, especially a personal god or gods. So meron pong belief, yun po ang ibig sabihin ng religion. Next meaning, a set of beliefs concerning the cause, nature, and purpose of the universe, especially when considered as the creation of a super agency or agencies. Dito po sa Wikipedia, religion is a social cultural system of designating behaviors and practices, morals, worldviews, texts, sanctified places, prophecies, ethics, or organizations that relates humanity to supernatural, transcendental, or spiritual. Dito po sa, let me see. Okay. So dito po sa Greek, sa Latin po, ang ibig sabihin po ng religion, yan po ay salitang re or again at religare or ligare o yung religare po ang ibig sabihin yan sa religion. Ibig sabihin to bind back or to connect back to God. So put that in mind na the meaning is to bind back, to connect back to God. So yan po ang ating patutunayan na hindi po yan kailangan. Unang-una, itong unang religion po na meaning ay hindi po ito kailangan sa kaligtasan. So basahin muna natin yung religion sa meaning galing po sa Biblia. Ito po ang sabi sa Biblia, ito po ay galing sa salitang triskeia. Ang meaning po nito, religious worship, especially external, that which consists of ceremonies, religious discipline, religion, yan po ang ibig sabihin. Kay Thayers din, Strong, sabi ni Strong, from a derivative of Greek 2357, ceremonial observance, religion, worshiping. So yan po ang unang minsay or meaning po ng pakahulugan ng religion. Yung mga, merong mga, kaparehas talaga, na yung mga ginagawa ng tao para po mabalik sa Diyos, makonect, balik sa Diyos, pabalik. At sabi po dito na mga ceremonials, observance, mga worshiping, gano'n, yun po ay tinatawag natin din triskeia sa Biblia. So ibig sabihin po, yung palang religion, yun po ay gawa ng tao. Yan po ang mga mabubuting gawa na ginagawa ng tao upang maibalik sa Diyos ang kanyang sarili. Bakit? Kasi po naiwalay po ang tao sa Diyos patungkol po sa kasalanan na binasa natin kanina. Nahiwalay po tayo. Kaya yung tao gumagawa ng mga kahit anong gumagawa para po maibalik ang kanyang sarili doon sa Diyos. So ito po ang unang meaning. Pangalawang meaning po dito ngayon na modern meaning, ang religion po ay pwede na ring ito po ay grupo o kaya denomination. So yan po ang modern na meaning ng religion. So ngayon, unahin po natin yung mga context ng Biblia o kaya yung meaning ng Biblia at saka sa binasa ko kanina, yung old meaning, na pabalik sa Diyos, mga gawa ng tao. So ngayon, natin sa ating panahon, bakit hindi po kailangan ang religion sa kaligtasan? Dahil ang religion po ay gawa ng tao upang mabalik sa Diyos. Ang tanong, makabalik ba ang tao sa pamamagitan ng kanyang own na mga gawa, mga ceremonials, observance, mga rituals, ceremonies? Maibabalik ba ang tao? Hindi po, mga kaibigan. Bakit? Sabi po sa That's Biblia. 3 minutes. Sabi po sa Biblia, sa Juan 14:6, ito po ang sabi ni Kristo. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Hindi po tayo. No? Lahat ng tao siguro merong lahat mga religion, merong belief, merong ceremonials, merong rituals. Ang tanong, nakabalik ka ba sa Diyos? Nakakunik ka ba balik sa Diyos?
Kasi yun bang ibig sabihin ng religare, to bind back, to connect back, to connect back. Gawain ng tao, effort ng tao. Nakabalik ba ang tao? Hindi. Bakit ang sabi sa Biblia? Tayo pong lahat ay makasalanan. At tayo po ay we fall short of the glory of God. Bakit? Ang Diyos po ay banal. Tayo ay makasalanan. Every day po tayo nagkakasala. At ang Diyos po hindi po maka-fellowship sa pagkakasala. Kaya nga, iisa lang ang daan patungo sa Ama. Para po mabalik tayo sa Diyos, mabind back po tayo, makonect back sa Diyos, kailangan po ng isang bridge. Yung tulay. Yung tulay po ay si Kristo. Ito po sabi sa Biblia, basahin natin, Gawa 4:12. Itong sabi sa Biblia, according to Apostle Peter. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaliligtas. Yan po mga ibig kong sabihin mga kaibigan. Bakit po pupunta sa impyerno ang tao? Dahil po sa kasalanan. Ngayon, kung sa religion definition, yung mga gawa ng tao, yung mga mabubuting gawa, observance, ceremonies, rituals, mababayaran ba ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng religion? Okay, babasahin po natin dito sa Hebrews chapter 9 verse 22. Ito ang sabi sa Biblia. Pakinggan niyo po. Dito po sa 22, at ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Yan po ang ibig sabihin bakit po si Kristo ay namatay sa krus, inilibing at nabuhay muli sa ikatlong araw. Bakit po? Dahil po ibinuhos niya ang kanyang dugo upang mabayaran po ang mga kasalanan, dahil kung walang pagbubuhos ng dugo, walang kapatawaran. Kung meron mang ibang kapatawaran, hindi na mapapako sa krus si Kristo, mga kaibigan. Nung ipapako pa si Kristo, nung nanalangin siya sa Ama, na parang dugo yung lumabas sa kanyang mga pawis, sa kanyang mga kaibigan. Ang sabi po niya, Time. let this... Okay, time na. Nadidinig nyo yung... So, padadako na tayo sa cross-examination ng negative sa affirmative. 10 minutes yan. At bago yan, babasahin ko ulit yung topic natin sa mga bagong nanonood. Patutunayan ko na di na kailangan ng relihiyon para maligtas. Affirmative day 2. Si Rayan ng Baptist, tsaka negative naman si Jaime MCGI. So, dadako na tayo sa cross-examination. So, isiset ko lang yung time natin. 10 minutes for cross-examination. So, Bro Jaime, pasok. Yes, bro. Bro Rian. Good morning, bro. Yes, good morning. Dinig ba ako? Sige, ready ka na, bro? Clear. Okay, unang tanong ko, bro, ginamit mo yung John 14:6, sabi si Kristo ang daan. Siya ang kailangan sa kaligtasan, ano? Malinaw sa premise mo na ang kaligtasan ay si Kristo, siya ang daan. Ayon sa Colosas 1:18, sabi dito, no? Siya ang ulo ng iglesia. Siya ang ulo ng iglesia, no? Siya ang ulo ng katawan bagay yung iglesia, no? Si Kristo ba? Walang tinatayong religion o wala siya sa relihiyon para magligtas ng mga tao? Walang, parang dalawa yung tanong. Pakilinaw po, bro. Ano po Sige, unang tanong? ito. Ayon sa Colosas, linawin ko, ayon sa Colosas 1:18, siya ang ulo ng iglesia, ng katawan o bagay yung iglesia, no? So, ang tanong ko ngayon, saan nagpupuno si Kristo na iglesia? Wala ba siyang iglesia? O meron? So, dalawa pa rin. Saan nagpupuno o meron bang iglesia? Ano pong una nating sasagutin? Yung bang dalawa, sige, bro? ito. Sige, para malinaw. sige, para malinaw. Sige. Sige, isa lang muna, bro. Lilinawin natin, ha? Linawin natin. Sa John 14:6, sabi mo, si Kristo ang kaligtasan lang. So, ngayon, sa Colosas 1:18,
nakalagay doon, siya ang ulo ng iglesia o katawan o iglesia. So, ang tanong ko sa iyo, si Kristo ba walang iglesia ayon sa nakilala mong Kristo? Okay. Itong sagot. Meron pong iglesia si Kristo na itinayo. Siya nga ang ulo ng iglesia. Pero ang iglesia po, isa po yung mga tao, mga katawan na niligtas ng Diyos. Hindi po yan relihiyon sa old na meaning na base po sa inilatag ko. Magiging relihiyon po yan sa next kong stand kasi po yun po ang modern na meaning Next po ng question. religion. Next Next question. question, okay. So, pangalawa kong tanong sa'yo, kung wala palang relihiyon yan, saan siya nagpupuno? Sa Ay, nagpupuno puno sa again iglesia, so. ang Panginoong Jesucristo sa iglesia. Again, meaning po ng iglesia na patutunamin na meaning ng modern iglesia ay denomination na hindi ko pa nailatag. Pangatlong tanong ko sa iyo, yung denomination na sinasabi mo, kapag sinasabi bang relihiyon, ang pagkakaalam mo sa relihiyon ay isang grupo na sumasampalataya sa Diyos? Yes or no? Yes at no. Bakit po? Explain ko. Ang yes kasi yun po ang unang yun po ay ikalawang meaning ng modernong meaning ng religion na denomination. Pero no po, base po sa biblical meaning ng religion na triskea. Okay pa, pangalawa kong follow-up question uli. Kung ayon sa pagkaalam mo na hindi pala yon religion, kapag ang denomination ba o relihiyon o isang grupo na nananampalataya sa Diyos, ano ang tawag mo doon sa inyo? Again, ang tawag ko ay denomination o sekta o grupo. Yun po ay modernong meaning. Yung inilatag ko, una, ay yung biblical meaning at saka old meaning ng religion to bind back, to connect back to God, or triskea, observance, ceremonies, rituals. Magkaiba kasi Next po question. yung religion ng modern. Okay, next question. Ay, ibig sabihin, hindi na kailangan pala ng mga tao. Kung kaligtasan lang, sabi mo, kung si Kristo lang, hindi na pala kailangan ng tao. Hindi rin kailangan ng religion ng sabi mo. So, wala na rin tao. Kasi ang religion, ang meaning ng religion is yung mga tao, denomination. Kung sasabihin mo ngayon, hindi na kailangan ng religion, no, hindi na kailangan ng religion, denomination, maligtas na. So, bakit pa kailangan pa si Kristo na magbuo ng isang religion? Magbuo ng isang tinatawag nito na denomination para mananamba sa kanya. So, kanya-kanya na lang. Sa puso na lang natin, di ba ganon? So, ang tanong ko, ano pang kabuluhan sa pagiging ulo ni Kristo sa isang religion o sinasabi mong denomination? Kung hindi ba pala kailangan ng religion? Hindi pala kailangan yung mga tao na yon. Kung ang akala mo sa religion is mga tao, hindi na kailangan ng tao kaligtasan. So, paki-explain mo nga bro, medyo mahirap maintindihan niyang ganyang mga stand mo. Salamat po. Okay, kung for example, yung ibig mong sabihin ay moderno na kahulugan ng religion na denomination o yung grupo, sekta, ay hindi po sinasabi na kailangan yan sa kaligtasan. Pero kailangan po ang sekta pagkatapos po maligtas ang tao. Babautismuhan siya at maanib siya sa iglesia na itinayo ni Kristo, yun ang mga tao. So yun po ang malinaw. So, next question. Ibig sabihin pala sa inyo, naniniwala din kayo na may sikta, babautismuhan at dadalhin ni Kristo doon. Yes, yun po ay go ahead. Okay, sige. Yes po. Merong yung sekta na babautismo na tao at maanib doon, yun po ay iglesia. Hindi po yan relihiyon sa biblical meaning. Modern meaning na po yung denomination o religion.
Sunod na tanong. Okay, sige. Ilan pa yung time ko, bro? 3 minutes. 3 minutes, okay. Ayon sa sinasabi mo na hindi niya kailangan yung relihiyon, tapos kailangan ang denomination. Anong pagkakaiba sa relihiyon, denomination, ayon sa pagkakaalam mo o kaya grupo ng mga taong nananampalataya kay Kristo o sa Diyos? Malaking kaibahan po unang-una sa religion na Treskeia na sa Biblia, Greek word. Iba po yan. Yun nga ay mga observant ceremonials, rituals. Pero yung religion sa ating panahon, moderno po, yun po ay iglesia, mga tao po yan. So, denomination sect. Malaki pong kaibahan yun sa biblical meaning ng Treskeia. Next So, question. ibig sabihin, ang Treskeia, religare, religion, magkaiba? Sa iyong pagkaunawa? Hindi ko yan sinabi. Yung religion, isa lang yun. Religion, Treskeia, religare. That's the biblical meaning. Pero yung religion ng world, modern meaning ay denomination na. Kaya magkaiba yung denomination at saka Treskeia. So, ibig sabihin, so sa madaling salita, naniniwala kayo na religion kasi kung iniiba lang ninyo sa modern na lang ang religion, Treskeia at saka religare, pareho lang pala, iniba lang, naniniwala rin kayo ng religion. Di ba? Yes, kung iniiba lang ninyo, dalawang religion. Yung Treskeia, naniniwala po tayo. Yung religion din ng world na denomination sa modern meaning, naniniwala din tayo dyan. Pero hindi ibig sabihin na kailangan yan sa kaligtasan. Okay, sige. Okay, hindi ibig sabihin hindi kailangan yung religion ng kaligtasan, yung mga yan hindi kailangan sa kaligtasan. Kung ang premise mo sa religion na yan hindi na kailangan, bakit pa kailangan pa na magtayo si Kristo ng mangungulo si Kristo diyan sa religion niya, Treskeia at saka religare? Hindi na pala kailangan ng kaligtasan. Pakisagot lang po. Okay. Kailangan po mangulo ni Kristo sa iglesia kasi nga po kung modern po ang yung pagkakaintindi, pagkaunawa sa religion, moderno na iglesia yan, ay religion, kailangan po mangulo kasi po yung mga maliligtas dahil sumampalataya kay Kristo ay idadagdag sa iglesia. Buhat or Acts chapter 2 verse Gawa 2:47. Next question. So, next question, ibig sabihin, malinaw na dito, na ang premise mo, kailangan pala rin ng religion. Ang binabago ko lang yung, yung tinatawag na modern. So, kung moderno at saka luma, ano pinagkaiba sa moderno at sa luma? Kahit hindi tayo ni Kristo. Time. Okay, dadako na tayo sa negative stand. 15 minutes yan. So, bibigyan ko ng 15 minutes si Jaime. So, timer, bro. Proceed, bro. Okay, magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng ating Debaters Convention. Ako po si Jaime Sulaban ng MCGI. Ito po ang aming topic. Di na kailangan ng religion, maliligtas ayon sa ating katunggali na si Bro, may kababayan, si Buhano na si Bro Rian, Pastor Rian Puentes. So, babasahin natin ang sinasabi ng Biblia kung hindi na ba kailangan ng relihiyon. So, magbasa tayo ng Santiago 1:26. Santiago 1:26. Sinasabi dito, kung ang sino man ay nag-isip na siya'y relihiyoso, religyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang religion ng taong ito ay walang kabuluhan. Kita mo, binabanggit sa Biblia yung religion. Wala daw kabuluhan. So, mayroong religion na may kabuluhan, So, basahin natin ang 27, tuloy natin. Ang dalisay na relihiyon at walang dongi sa harapan ng ating Diyos at Ama na ay ito, dalawin ang mga ulila at
mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kaniyang sarili sa sanglibutan. Kita mo? Napakahalaga ng relihiyon. Binabanggit sa Biblia yan eh. Oh? Ang dalisay na relihiyon. Meron palang dalisay na relihiyon. Meron rin palang relihiyon na hindi, walang kabuluhan. So, marami dito, nandito. Hindi sinasabing hindi kailangan o basahin natin ang John 12:48. 1:12, 48. Sabi dito, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. So, si Kristo, nagbabanggit si Santiago, nagbabanggit ng relihiyon ano. So, ang relihiyon na yan, diyan nagpupuno si Kristo. Diyan din siya magtuturo. So, basahin natin ang Mateo 16:18. Anong sinasabi sa Mateo 16:18? Hindi na kailangan pala religion, Mateo 16:18. Sa negosyo mo. Kaligtasan. Sabi dito, Kaya nga, hindi pa ba tayo makautang? at sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Sabi kay Bong. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipa na iglaban sa kanya. So, Iba din naman yung lahat. pagtatayo si Kristo. Tapos sa John 12:48, andoon siya magtuturo at may magtatakwil. Oh, ito no. Ang sabi dito, basahin natin yung ano no, basahin natin yung kahulugan ng religion. Ang English, ang tawag dito sa English is religion. Sa Latin, religare. Sa Greek, triskia. So, ano pa yung triskia? Ang sinasabi, worshiping, ceremonial observance, religion. So, pag mag-worship ka, mag-aalay ka ng panalangin sa Diyos, ceremonial, sinasabi dito, saan dadalhin niya? Yan, kung hindi na kailangan, dyan pa sa mga kalsada lang, sa dandaan lang, kung saan-saan lang. Hindi kailangan ng isang bahay. Sapagkat may nakalagay, bahay, iglesia ng Diyos. So, may nakalagay. Meron talagang isang lugar na magkakaroon ng pagpupuri sa Diyos, no? Yung ayon sa Triskia. So, ang ibig sabihin ng religion, worshiping, ceremonial observance, or religion. So, malinaw dito. Kung babasa natin yung Biblia. Oh. Paano sinabi mo na bakit si Kristo nagtayo ng religion? Di naman yan kailangan. Parang sinasabi mo na, Kristo, bakit ka pa nagtayo ng religion? Sabi niya, Matthew 16:18, di na pala kailangan yan. No? Parang tinatanong natin si Kristo kung ganyan ang premise ng ating katunggalin na hindi na kailangan ng religion. Si Kristo ka nagtayo para doon siya magpuno. Oh? Di naman yan kailangan, sabi. Saan siya sumampalataya ang di ba yung magnanakaw? Baka sasabihin nila doon sa magnanakaw lang ligtas na. Hindi, sumasampalataya pa rin yun yung magnanakaw. Saan siya sumasampalataya? Sa salita. Ayun sabi dito sa John 12:48, ang linaw po sa John 12:48 na tatayo si Kristo. Ay di ang magtatakwil kay Kristo ay magtatakwil sa kanya. Yung kanyang mga salita ni Kristo, pag tinatakwil mo. Saan ba siya nagtuturo si Kristo? Kung saan siya nagpupuno? Sa puno sa 1:18. Sa iglesia. Malinaw po yun sa iglesia. So, basahin natin ang Lucas 23:43. Lucas 23:43. Sinabi rito,
At sinabi niya sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. No? Sino sinasabihan niya nito? Yung magnanakaw. Kakasamahin kita sa paraiso. Bakit yung magnanakaw naligtas? Wala man siyang religion. Yun bang ibig sabihin nun? Dahil sa salita ng Diyos, sa salita ni Kristo. Yun lang ang nagkaisa-isang tao na sa kaulihan ng buhay niya, sumasampalataya siya kahit hindi wala siyang religion. Pero alam natin na si Kristo, nang sumasampalataya sa salita ni Kristo, kaanib na siya doon sa Matthew 16:18 sa iglesia na tinatayo ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Bakit? Sabi ni Kristo, may mga tupa ako na wala sa kulungang ito o sa iglesyang ito. Kailangan ko naman silang dalhin dito. May pagdadalahan siya. Dadalhin niya yan sa iglesia na yan. No? Dadalhin niya sa iglesia. Anong iglesia? Malinaw sa nakasulat sa unang Korinto 1:1, iglesia ng Diyos. Andyan po yung pagpupuno ang Kristo. So, ang linaw sa Matthew 16:18, kung hindi naman kailangan na pala ng religion, bakit magtayo pa siya? Di nangaral na lang siya diretso, hindi na siya magtatayo. No? Hindi na siya magtayo ng religion. Hindi na siya magtayo ng treskia. Hindi na siya magtayo ng religare. Ang salitang ito, uugatin natin, yung pinakaugat talaga, pinakaunang gumamit sa tinatawag na religion, ay ang Greek. No? Treskia. Latin, religare. Parang ano lang yun, parang ano lang yun, mangga. Pagdating sa English, mango. No? Pagdating sa ibang mga lingwahe, pareho pa rin ang ibig sabihin noon, pero nag-ugat siya sa isang salita lang. Pagkaiba-iba lang ng pagkabigkas. Pareho lang. So, kung ang religion is treskia, ang religion sa English is treskia sa Greek, at saka sa Latin, religare, disim lang yan. At sa kanya naman, ang sinasabi niya ay sa denomination, o kung ano man sinasabi doon, denomination, pareho lang yan sinasabi doon, ceremonial observance. Kung ang denomination, gumagamit ng ceremonial observance, yung worshiping, kumakanta ka, nagtuturo sa salita ng Diyos, ito pa rin yun. Ito pa rin yun, walang pinagkaiba. So, kailangan pa rin ng religion, ang linaw, kasi kung hindi kailangan ng religion, bakit pa nagtatayo si Kristo? Bakit pa siya mangungulo? Bakit pa siya magpupuno? Bakit pa siya magtuturo? Although na makikita natin na ang Kristo ay kung saan-saan siya nakakarating sa kanyang pangangaral. Pero makikita natin sa Biblia, meron ding mga religion, maraming nakikita natin na Iglesia ng Diyos, nasa mga 13 yata, mababasa mo 13 o mahigit pa doon. Sa iba't ibang aklat dito sa New Testament, ang klaro po na kailangan po ang religion sapagkat diyan magbabautismo. No? Diyan magbabautismo. Diyan magpupuno si Kristo, diyan rin magliligtas. So, kung hindi mo na kailangan yung religion, ibig sabihin, ang premise mo, hindi na kailangan ng religion. Kung ang akala mo sa religion is mga tao, hindi na kailangan ng mga tao. O sino pang sumampalataya sa kay Kristo? Kung ang yung premise ay religion ay o religare o treskia ay isang denomination lang. Paniwalaan mo yung denomination o whatever, tapos hindi mo paniwalaan yung religion, treskia, religare na pinag-uugatan, kagaya na isang puno, hindi magiging magpupuno ng isang mangga, hindi mamumunga. Kung wala yung ugat, putulin mo yung ugat niyan, hindi na magkakaroon ng bunga yan. Matutuyo, malalanta na yan. Kailangan uugatin natin, ano yung ugat ba? Treskia, Latin, religare, English, religion. Tapos alisin mo, gagawin mo na lang na denomination sa makabago na. Sinasabi ba dito sa makabago, panahon ni Kristo, na babaguhin ninyo sa makabago, gawin mo na ganyan? Wala naman sinasabi.
Sino kayo para magbago? Bago. Namatay si Kristo 2,000 years 2,000 years ago, past. Tapos ngayon kayo naman sasabihin ninyo babaguhin, hindi po pwede. At saka ang religion malaki pong kahalagahan sa ating kaligtasan. Hindi po pwedeng hindi yan mahalaga sa kaligtasan, sapagkat diyan tinatayo ng Diyos yan sa pamamagitan ni Kristo. Pangalawa, diyan siya magpupuno, siya ang ulo, Kolosas 1:18. Pangalawa, diyan siya magliligtas, no? Gawa 20:28. So, ang linaw po ng ating tindig ngayon na ang relihiyon po, pinamalian ko sa ating katunggali na sabi niya hindi na kailangan. Napakahalaga po. Diyan magbabautismo eh. Diyan siya magbabautismo. Diyan siya magliligtas. Tinatayo ng Diyos. Diyan siya mag-uulo. Sa 4 na katwiran yan. Una, tinatayo ng Diyos. Pangalawa, magpupuno yan si Kristo. Pangatlo, diyan magbabautismo. Diyan siya tumawag. Pang-4, ibubuwis niya yung kanyang sariling dugo mismo sa iglesia. Iglesia mismo. Basahin natin ang Episo 4:4. Oh, Episo 4:4. Episo 4:4. Sinasabi rito, ang sinasabi si Episo 4:4, may isang katawan at may isang espiritu. Gaya naman ng pagtawag sa inyo, tatawagin pala ng iglesia tapos di mo kailangan. Sa isang pag-asa sa pagtawag sa inyo. Last 2 minutes. Isang Panginoon. Salamat po. Isang Panginoon. Isang pananampalataya. Isang bautismo. Isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasaibabaw sa lahat at sumasalahat at nasa lahat. Ang linaw dito Episo 4:4. Meron ng isang iglesia. Ano iglesia na yun? Unang Korinto 1:1. Iglesia ng Diyos. Diyan siya magpupuno. Yan ang tinatayo ng Diyos. Isang katawan, isang espiritu. Gaya naman ng pagtawag sa inyo, kita nyo, tatawagin tayo doon sa isang iglesia. Kaya doon ka magbautismo, doon ka mag-worship na sinasabi, worshiping, ceremonial observance, doon ka magpapasalamat. Kagaya namin, magpapasalamat kami tuwing Sabado. Sabado, no? Live namin, nagpapasalamat ako, dumalo ako ng Sabado, live. Napasalamat namin. Doon kami magpasalamat sa Diyos. So may isang iglesia, no? So hindi yung kung wala ng iglesia, edi lahat na tayong maligtas na tayo lahat na, hindi na rin kailangan magtayo si Kristo. Ang linaw dito sa Episo 4:4 hanggang sa na merong isang iglesia, isang pananampalataya lang. Hindi pwedeng maraming pananampalataya, isa. Saan yung isang pananampalataya sa iglesia ng Diyos? Unang Korinto yung pinapangaral ng mga apostols at pinangaral din ni Kristo, no? Yun po ang napakalinaw sa ating tindig ngayon. Yun kailangan po iglesia. Kasi doon tayo tawagin, Episo 4:4 hanggang 6. Tatawagin tayo doon yung mga maliligtas. Time. So dadako tayo sa cross-examination. Ipaalala ko lang yung topic sa mga bagong pasok. Patutunayan ko na di na kailangan ng reliyon para maligtas. Ang affirmative dito si Rayan ng Baptist at saka negative naman si Jaime ng MCGI, yung kaninang nagsasalita. So dadako na tayo sa cross-examination. 10 minutes, isiset lang natin yung time natin. Okay, 10 minutes. Timer, bro, Rayan, sige bro. Timer start. Okay, okay bro Jaime, magandang araw. Unang tanong ko po sa iyo, naniniwala ka ba na ang nagliligtas ay tinatawag na tagapagligtas? Oo o hindi? Naniniwala ako. Okay. Alright, so sa old meaning ba ng Triskeia,
na yung observant ceremonies worshiping old meaning, yung biblical meaning ng Triskeia. Tatawagin ba yun or tinatawag ba yun na tagapagligtas? Oo, hindi. Yung Triskeia o religion, isang ayon sa meaning niya. Oo, hindi mo na, isang Mr. Moderator. Isang worshiping. Okay, ang question natin ay merong Okay. categorical. So, rule number 1 tayo, Jaime. Sige, bro. Sige, ulitin mo ulit, bro, para malinaw Yes. ulit, para diretsong sagot. Yung old meaning ng religion ba na Triskeia, biblical meaning, tinatawag ba yung tagapagligtas? Oo, hindi. Ayon sa meaning is Oo, hindi mo na. oo, ayon sa diwa. Oh, no. Oo. Sa diwa. Okay. Kasi kung hindi maligtas, bro, may ano ko, meron akong 15 seconds. Bakit? Paano kung hindi maliligtas siya? Mag-worship nga eh. No? Mag-worship nga siya sa Diyos eh. Hindi Next question. maligtas siya. Paano ba meron? Okay. Okay, next question po, yung new meaning ng religion na denomination o sekta o kaya yung inaniban ng tao, tinatawag ba yung tagapagligtas? Oo, hindi. Tagapaligtas din yan kasi dyan nga magpupuno ang Kristo eh. Dyan nga magpupuno. Okay. Dyan ililigtas ni Kristo ang, 15 seconds. Dyan po ililigtas ni Kristo yung tinatawag na Triskeia religion, English religion, religare, Triskeia. Dyan po lililigtas ni Kristo yung mga nandyan, yung mga kaanib dyan. So, paano mo sasabihin hindi yan maliligtas? Kaligtasan Next nga yan question, dyan eh. Pag next hindi ka question. pumasok yan, di ka maligtas. Okay, next question po. Si Kristo po, oo, hindi. Si Kristo tinatawag bang tagapagligtas? Yes, tinatawag tagapagligtas. Okay. So ngayon, inaamin mo na ang Triskeia, old meaning ng religion, tagapagligtas. Ngayon, ang new meaning na denomination, tagapagligtas. Si Kristo, tagapagligtas. Ilan po yung tagapagligtas niyo? Dalawa. Sagot ako. Unang tagapagligtas si Kristo. No. Pangalawa, sa iglesia. Kasi kung hindi ka papasok sa iglesia, paano ka ililigtas si Kristo? Unang kaligtasan si Kristo. Siya ang magliligtas. Siya ang kinadala dito para magligtas. Pangalawa sa religion. Papasok ka sa religion para maligtas ka. Next question. Dalawang tagapagligtas ng tao. Okay. Next question po, Bro Jaime. Bakit po, sa palagay mo, bakit pupunta sa impyerno ang tao ayon sa Biblia? Una, hindi siya sumusunod ayon sa siya pinahayag ko, John 12:48. Tinatakwil niya ang salita ni Kristo. Pangalawa, hindi siya nagbautismo. Pangatlo, hindi siya pumasok sa iglesia ang tinayo ni Kristo kung saan nagpupuno siya. Ayon sa Efeso 4:4 sa pagtawag sa kanila. Na nandun yung isang Next Panginoon, isang question. pananampalatay, isang Diyos. Okay. Next question po, Bro Jaime. Sabi po dito sa Isias 45:21. Ang sabi po ng Biblia sa Isias 45:21 sa last phrase, a just God and a Savior, there is none beside me. Sino po ang sinungaling dito? Ikaw na sinasabing dalawa ang Savior o si Isias na iisa lang? Sino po ang ating paniniwala? Bro, sa rebuttal, ibanat mo yan sa akin sa rebuttal kasi malinaw ito. Wala pa tayo sa rebuttal o nantindig pa lang tayo. Ang Pakitanong, tindig ko, doon ka lang wala po- magbabase mo na. wala Sige, po mamaya, ito. babanatan mo ako niyan. Sagutin kita. Ako. Mamaya Okay. pa. Ayon sa ating Okay, next ano question. rito is Next question po, tindig next ko lang. question. Next question. Yes, follow-up question kasi sinabi mo kanina, dalawa ang tagapagligtas, sabi mo. So, sino po ang, o kaya ganito na lang para mapasok po sa yung ano. Saan po makikita sa Biblia mababasa na mayroong dalawang tagapagligtas? Oo na.
Una, basahin natin yung Kulosas 1:18 at saka Gawa 20:28. No? Isort ko lang ha. Ang Kulosas 1:28, ang tagapagligtas diyan si Kristo. Ang ililigtas niya ang iglesia. Kung hindi ka pumasok sa iglesia ngayon, paano ka maligtas? Di dalawang tagapagligtas yan, hindi lang si Kristo, papasok ka muna sa iglesia. Pangalawa, Gawa 20:28. Next question. Ililigtas Okay, next question. Ayon po sa binanggit mo na si Kristo ang tagapagligtas ng iglesia. Okay, si Kristo ang tagapagligtas ng iglesia. Kung si Kristo ang tagapagligtas ng iglesia at ang iglesia ay tagapagligtas din, sino ang ililigtas ng iglesia? Yung mga taong sumasampalataya na nasa iglesia. Kaya nga, pag pumasok ka sa iglesia, kung magpapatuloy ka, tagaligtas ka na Pero kung hindi ka nakapasok sa iglesia, isang katawan o isang iglesia. Yung isang iglesia sa Efeso 4:4 hanggang 6, isang katawan yon. Kung hindi ka pumasok dyan, hindi ka maligtas. Yung maliligtas doon, yung mga pumasok sa katawan. Yung membro. Yung mga... Next question. Alright, so next question po. Yun bang tinawag mo na si Kristo ang tagapagligtas ng iglesia? Yun bang iglesia ay, aaminin mo ba yung iglesia ay mga tao? Oo, hindi. Mga tao, alangan ang iligtas yung mga kalabaw, mga kambing, kabayo. Tao talaga. Yung mga pumasok sa iglesia, bro. Mga tao yan. Nasa iglesia. Ang iglesia, ililigtas ni Kristo yan. Bibilihin pa nga yung sariling dugo Mga tao yan. Okay. Hindi si Kristo magligtas sa sarili niya, sarili lang. Wala siya ililigtas. Okay? Okay. Yung sinabi mo na ililigtas, saan po mababasa sa Biblia na ang iglesia ay ililigtas pa? Anong sitas po yun? Binasa ko na, bro. No? Binasa ko na. 2 sitas ang bibigay ko siya. Kulosas 1:18 at saka Gawa 20:28. Gawa 20:28 na lang para medyo sa'yo. No? Okay, Gawa 20:28. Sabi po dito as a premise, ito pong sinabi sa Biblia. To feed the church of God which He hath purchased with His own blood. Ito bang purchase dito, past tense o present tense? Ito, basahin natin ha. Ay, hindi. Binili. Itatagalog ko lang, wala akong English Bible. Binili. Okay, yung Pag binili. sinasabing binili, Past tense or pag present binili, tense? bro, Go ahead. is present tense ito, bro. Binili. Binili kasi pag past tense, past tense ito, bro. Binili. Bibili. Bili. Past tense. Next question. Okay, past tense. Alright. So kung past tense pala, sinabi mo kanina ililigtas, yan ay future tense. Tapos binili pala ang Acts 20:28. So ngayon, makabigay ka ba ng isang ibang sitas pa na sinabing ililigtas pa ang iglesia? Yung future na sinasabi mo. Saan po yung sitas po yan? Ito. Ito ha, anuhin ko sa'yo ha. Ipapaliwanag ko. Ito parang sitas nito. Ipapaliwanag ko. Itong sitas nito, ipapaliwanag ko. Bakit? Kailan ba magbibili si Kristo ng sariling dugo niya? Present tense na yan. Kailan ba mali ata. So, okay. Itong Gawa 20:28, Next question. Okay, next question. Next question tayo. Okay. Ngayon, sinabi mo kanina na wala palang religion yung kawatan at naligtas. Time. Okay. Time. Okay, so dadako na tayo sa rebuttal stage. Mauuna dito pa din yung affirmative, 15 minutes pa din. Bago yung lahat, sa mga bagong tune in, nandito po tayo sa Debaters Convention Live. At ang topic natin, patutunayan ko na di na kailangan ng relihiyon para maligtas.
ang nagsasalita ngayon, yung moderator, si Rasha ng Catholic. Affirmative naman, si Rayan ng Baptist. Negative, si Jaime ng MCGI. At saka, nandito tayo sa rebuttal stage na 15 minutes. Isiset lang natin yung time. Okay. So, bro Rayan, pasok. Okay, magandang umaga din ulit sa bawat isa po sa atin, sa ating katunggali kausap, kaibigan po at kababayan, Bro Jaime. Alright, una po, unahin po natin kasi po ang sinabi po ni Brother Jaime kanina na meron daw dalawang tagapagligtas. Ang babasahin ko po sa inyo ngayon, yung 45:21 ng Isaiah, ito po ang sabi sa Biblia. Kayo'y magpahayag at pasapit, oo, magsanggunian silang magkakasama, sinong nagpakilala nito mula ng unang panahon? Sinong nagpahayag niyaon ng una? Hindi baga ang Panginoon at walang Diyos liban sa akin, isang ganap na Diyos at tagapagligtas, walang iba liban sa akin. Malinaw po mga kaibigan na sinabi sa Biblia, iisa lang po ang tagapagligtas. Kaya po ay binalikan ko kung saan pong talata mababasa natin na tagapagligtas ay dalawa. Okay. So, binasa po natin sa Gawa 4:12. Ito po nakasaad sa New Testament. Itong sabi sa Biblia, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Meron ba? Wala. Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ng mga tao na sukat nating ikaliligtas. Iisa lang po ang tagapagligtas. Kaya nga, I pray to God na lahat po nakikinig at pati po yung kaibigan natin, kababayan si Jaime, ay suriin po niya ito. Kasi yung mga naituro at napakinggan, wala po, ikinalulungkot ko, wala po tayong narinig ngayon na balido na argumento po na pamalian po yung stand ko. Ang mga binabanggit po ni Brad Jaime kanina na hindi na kailangan ng iglesia, kung moderno po yan, denomination o kaya church, mali po yon. Hindi ko po sinabing hindi na kailangan ng church. Sinabi ko po na hindi kailangan ng iglesia sa kaligtasan. Yun po ang Pero ang stand po natin, kailangan ng church, base po sa cross-examination kanina, sinagot natin, kailangan po ng church o kaya denomination na doon ka aanib pagkatapos mong maligtas. Kaya nga, dito, buti na lang binawi ni Brad Jaime na yun palang binili ay past tense kasi purchased yan eh. Yung kasing iglesia, mga kaibigan, sabi po sa Biblia, yun po ay mga ligtas. Hindi po yan ililigtas pa. Wala pong ganon. Hindi ka mapasok sa iglesia para maligtas. Mapasok ka pagkatapos mong maligtas. Kaya binili. Past tense. Yung sabi po sa Biblia sa Efeso 5, ito po sabi sa Biblia din, na si Kristo ang tagapagligtas ng katawan. Ito po sabi sa 23, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Kaya ang tanong ko, kung si Kristo ang tagapagligtas ng katawan, na inamin naman niya ng mga tao, so sino ba ang ililigtas ng iglesia ng mga tao? Kung dalawa ang tagapagligtas, mga kaibigan, mali po kasing unawa at itinuro. Si Kristo ang tagapagligtas ng katawan. Bakit? Kasi po ang nalalabi o kaya yung naaanib sa iglesia ay mga ligtas. Mababasa po natin yan sa Gawa 2. Ipapasok po ang bawat maliligtas doon sa iglesia. 2:47 ng Biblia. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added, past tense na naman po, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Yung mga maliligtas bawat araw sa kanilang panahon, doon sa Gawa, idinagdag ng Panginoon sa iglesia. Kasi ang iglesia ay katawan ni Kristo yan. Katawan yan. So hindi po yan makaliligtas ang iglesia. Yan po ang mga ligtas na
na iniligtas ng iisang tagapagligtas na si Kristo. Kaya nga po, mga kaibigan, nakikinig, na ang tao pupunta sa impyerno kung babalikan mo yung impyerno, babalikan mo yung dagat-dagatang apoy, mga makasalanan pupunta doon. Tayo po, kahit nga sinabi doon, yung mga gumagawa ng kasinungalingan, tayo po lahat ay guilty dyan. Sa buong buhay natin, maraming beses po tayo nagsinungaling. So ngayon, papaano po yan? Napupunta pala sa dagat-dagatang apoy. Kaya iniligtas tayo ng Diyos. Kaya nga binili ng Diyos sa kanyang dugo ang iglesia. Bakit? Kasi po kung walang pagbubuhos ng dugo, walang kapatawaran. Yan po ang ating yan po ang ating pag-aralan, mga kaibigan. Kung bakit bakit mapupunta sa impyerno ang mga tao? Bakit? Dahil po sa kasalanan. Hindi po matatanggap sa langit kahit merong isang dungis, kahit konting dungis ng kasalanan sa langit, hindi ka makapasok doon. Kaya ang sabi ni Apostol Juan, ating babasahin, Apostol Juan sa Pahayag 1:5, ito po ang sabi sa Biblia. At mula kay Hesukristo na siyang saksing tapat na panganay sa mga patay at pangulo ng mga hari sa lupa, doon sa umiibig sa atin at sa nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kinalagan po tayo sa kanyang dugo sa ating mga kasalanan. Kailangan po i-deal yung kasalanan. Yan pong kasalanan na yan ang pupunta sa atin sa impyerno. Kaya sabi sa Biblia 5:8 ng Roma, datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Yun ang ibig sabihin ng kamatayan ni Kristo sa cross, ladies and gentlemen. Upang ikaw at ako ay huwag mapahamak sa impyerno kung ikaw ay sumampalataya kay Kristo. Pero sinabi ba natin na pagkatapos po tayo maanib sa iglesia, pagkatapos tayong sumampalataya, di na kailangan ng reliyon? Mali kasi yan eh. Pag sinabing di kailangan ng reliyon, mali. Pero pag sinabing di kailangan ng reliyon upang maligtas, yun ay tama. Dahil pagkatapos maligtas ang tao, ianib po sa reliyon. Kaya wala po tayong argumento ngayong araw. Wala po akong dapat iribat. Yun lang mga binigyan ko ng diin. Yung mga sinasabi at sa cross-examination. So sabi kasi dito na ang old triskea na meaning na mga observance ganon, mga gawa po yan ng tao. Bakit hindi yan makaliligtas? Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, you have been saved by grace through faith. Sila po'y naliligtas sa tinatawag na biyaya o kaloob o grace po yan. At ang grace po, sabi ni Apostol Pablo, hindi po yan gawa. Unmerited favor po yan na bigay ng Diyos. Mababasa natin sa 11:6 ng Roma. Ito pong sabi sa Biblia sa 11:6. Sa English ko babasahin, kulang yung Tagalog eh. 11:6, ito basa sa Biblia, maintindihan natin. And if by grace, then it is no more of works. Otherwise, grace is no more grace. Magkahiwalay po yung grace at works, mga kaibigan. At sabi po dito, but if it be of works, then it is no more of grace. Otherwise, work is no more work. So, ang ibig sabihin ng kaligtasan sa Efeso 2:8-10, maligtas ang tao sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa sarili at hindi sa gawa upang walang taong magpalalo. Ngunit sa 10, sabi po sa Biblia, na tayo po ay ginawa ng Diyos kay Kristo sa mabubuting gawa. So una po, maligtas ang tao, tapos gagawa ng mabuti. Yun po ang ibig sabihin ng Biblia. No other way around, wala po. Kaligtasan muna, tapos gawang mabuti. Bakit? Kasi dun sa kaligtasan po, gagawa ang tao. Bakit kung hindi ka maligtas, wala kang espiritu ng Diyos, kahit anong gagawin mo, wala po kayong, kahit anong gagawin mo, makakagawa ka pa rin ng kasalanan at hindi yan ang ikaliligtas. Kaya we have to deal with the sins.
Yan ang ibig sabihin ni Kristo. Tinapos po yan ni Kristo. At sabi po dito sa Biblia, babasahin natin yung Colossus 1. Yung ginamit niyang talata, Colossus 1:21. Ito po ang sabi sa Biblia, pakinggan niyo po. Sa Colossus 1:21. Ito po ang sa 21, sabi sa Biblia. At kayo ng nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip sa inyong mga gawang masasama. O yan po, nahihiwalay po tayo. O itong sabi ni Apostol Pablo, basahin natin Romas 5. Romas 5, yes, ito po mababasa sa Biblia. Pakinggan niyo po. Sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway, yung writer tsaka yung sinulatan, mga iglesia sa Roma, sabi dito, noong tayo'y mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Yan po ang makapag-bind back, makakonect back sa atin. Yung kamatayan ni Kristo sa cross, mga kaibigan. 2 Corinthians chapter 5 verse number 18, ito po ang sabi sa Biblia, 18. Datapwat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na pinakipagsundo, sabi dito, pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay sa atin ang ministeryo ng pagkakasundo. Si Kristo po ang nagdala ng mga iglesia, yung mga taong ligtas. Si Kristo po ang nagpakipagsundo sa atin sa Diyos. Nahiwalay po tayo dahil sa kasalanan. Kaya si Kristo dapat mamatay at siya yung sinasabi sa Biblia na nagbigay sa atin ng ministeryo ng pagkakasundo, reconciliation. Nireconcile po tayo sa Diyos dahil sa pamamagitan po ng kamatayan ni Kristo. Diyan po mabind back ang Diyos, ang mga tao. Diyan po sa pamamagitan na yan, makonect back ang tao sa Diyos. Bakit? Nahiwalay tayo sa kasalanan kaya we have to deal with the sin. At sabi sa Biblia, kung walang pagbubuhos ng dugo, walang kapatawaran. Kaya po si Kristo ay namatay sa cross, mga kaibigan. Last 3 minutes. Yan po ang ibig sabihin ng kamatayan ni Kristo sa cross upang tayo ay mapagsundo doon. Kaya sabi ni Kristo, ako ang daan at liban sa akin hindi na kayo makapupunta sa Ama. Sa pamamagitan ni Kristo, mga kaibigan. Kaya nga sabi natin na walang kailangan ng relihiyon sa kaligtasan. Old meaning, yung to bind back, yung observance, ceremonies, gawa po ng tao, effort ng tao, hindi ka po makababalik sa Diyos, makakonect back sa Diyos kung sa pamamagitan ng gawa mo. Kaya nga namatay si Kristo eh. Hindi na kailangan mamatay ni Kristo kung ikaw po ay makabalik sa pamamagitan ng gawa mo. Kaya nga namatay si Kristo upang siya po ang magbalik sa tao sa pamamagitan sa Kanya. That's why the Bible says, come unto me. Pasok po kayo sa akin. Yung ibig sabihin ng pamasok, hindi po pumasok kay Kristo, hindi pumasok sa reliyon, yung church. At tapos yung new meaning ng church, denomination church, hindi pa rin makaliligtas. Bakit? Sabi ni Kristo, pumasok kayo sa akin. Hindi niya sinabing pumasok kayo sa church o iglesia. Mga kaibigan, ang ating punto po dito, na ang isang tagapagligtas si Kristo. At bakit po pupunta sa impyerno ang tao dahil po sa kasalanan kaya binigyang diin yan. Yan po ang niresolba ng Panginoong Jesucristo. At dahil kay Panginoong Kristo, dahil sa kanyang kamatayan, sa kanyang dugo, makapagpasok tayo sa kaharian ng langit at ma-reconcile po tayo sa Ama. So yan po ang ibig sabihin. Pero pagkatapos sumampalataya kay Kristo at maligtas ang tao, ipapasok po yan sa iglesia na binili ng Diyos. Na kung mamatay man yan ang tao na ligtas, bubuhayin muli ng Diyos ni Kristo at hindi na yan hahatulan base po sa Juan 3:18. Hindi na. At sa Roma 5:1, hindi hahatulan ng Diyos. O kaya 8:1. So malinaw po ang ating ngayon na hindi na kailangan ng relihiyon sa kaligtasan, pero kailangan ng relihiyon o iglesia pagkatapos
ligtas upang doon ka maturuan, lalago sa espiritual, doon ka mag-aral ng Biblia, doon ka gagawa ng mabuti. Yun po ang kompletong aral na nasa Biblia. Hindi po kailangan sa kaligtasan ng reliyon o anumang gawa, pero kailangan po yung mga gawang mabuti, iglesia, ganun. Importante po yan pagkatapos maligtas ang tao. Kailangan gagawa ng mabuti, pumasok sa iglesia, dahil diyan po siya lalago. Malinaw ang turo sa Biblia, ladies and gentlemen. So ngayon po, wala pa po tayong argumento na gigiba sa ating stand. Lahat po ng mga ibinato ng ating kaibigang si Jaime, kinalulungkot ko, wala pang nagiging debate ngayong araw. So maybe sa kanyang rebuttal po, bibigyan po niya nitong diin ang ating mga punto. So maraming salamat po sa inyong pakikinig at Time. muli. So yan, natapos na po yung time ng ating affirmative sa kanyang rebuttal. So dadako ulit tayo sa 10 minutes na cross-examination ng negative sa affirmative. So Bro Jaime, yung oras Okay. 10 minutes, pasok. Okay. Medyo mainit-init pa yung sinabi mo, Bruno, dito tayo sa mainit-init. Sabi mo, di na kailangan ng religion, di na kailangan ng gawa, di na kailangan ng lahat na. Saka na ng mga kailangan kung maligtas ka na. Ito tanong ko, kung maligtas ka na, hindi mo pa na kailangan pa ngayon yung mga religion, di na kailangan yung kaligtasan, saka na pag maligtas ka na, yun ang pinakalas mong binitawan ngayon. Ano pang ililigtas? Paano ka pa maligtas yun? Niligtas ka na pa. Bakit mo pa kailangan yun? Tanong. Okay. Pakinggan mo. Ito tanong. Ang kaligtasan ba hindi sa mabuting gawa? Hindi sa nampalataya at hindi sa religion? Ayon sa iyong last na binitawan na saka na kailangan kung maligtas na. Okay. Okay, malinaw po ang ating sagot dyan na ang kaligtasan po ay base lang po kay Kristo, sa pananampalataya kay Kristo. Hindi po sa religion at mabuting gawa. Mabuting gawa at religion po, yung mga gawa, importante po yan pag tao mapasok sa iglesia ng Diyos, doon po kailangan yun. Kailangan yun. Kasi natawag na mga... Okay, sunod. Malinaw sa sinasabi mo na di na kailangan yon, pero pagka maligtas na saka mo kailangan. Anong kailangan mo? Bakit kailangan mo pa yon? Naligtas ka na pala. Okay. Bakit kailangan po? Bakit kailangan po? Kasi po sabi sa Biblia, yung mga tupa ng Diyos ay susunod kay Kristo. Sabi ng ni Kristo, yung alaga niyang ay susunod sa kanyang mga utos. So yun po ay resultant ng mga sa ating kaligtasan. Okay. Itong follow-up question ko. Ibig ba sabihin ang sa inyo ang premise mo ay hindi kailangan yung religion, mga gawa, lahat ng mga pananampalataya, hindi na kailangan yan. Kay Kristo ka lang. Ngayon, tsaka mo na kailanganin yan kapag naligtas ka na. Yes or no? Yes, kailangan po ng mga gawa at yung pagpasok sa iglesia. Kapag ligtas na, kailangan po yan po sa hindi sa kaligtasan kundi para po sa pagsunod ng utos ng Panginoong Jesucristo. Follow-up question. Paano mo makuha ang kaligtasan? Na sinasabi mo yung premise mo na diyan na di na kailangan ng religion, di na kailangan ng mga gawa, pananampalataya. Pero maligtas ka na. Saka mo na kailanganin 'yon. Paano ka ba naligtas yan kung wala yung pananampalataya na yan, wala yung mga gawa at wala yung religion? Sagot, bro. Okay, linawin po natin, hindi po natin sinabi hindi kailangan pananampalataya. Sa pamamagitan po ng pananampalataya kay Kristo ang ikaliligtas ng tao. Ito po ang malinaw nating sinabi na siya ay sumampalataya sa kay Kristo Jesus na kanyang ginawa sa cross. Yan po ang kaligtasan, doon po maliligtas ang tao. Okay. Ibig sabihin, maliligtas ng tao sa pananampalataya. Di na kailangan ng mga gawa at saka religion. Yes or no? Opo. Yes. Hindi na kailangan. Opo. Hindi na kailangan yung religion Yes. at saka mga gawa. Kung may mababasa na ako. Sa kaligtasan. Di bro, kung may mababasa na ako na baog ang pananampalataya kung wala mga gawa. So, naniniwala ka na mali yung unawa mo.
Hindi. Mali po ang paniniwala mo dyan. Gusto mo, Kasi basahin po, ko. Gusto mo, basahin ko. mababasa po natin yan sa Santiago. Santiago 2, pero mali po ang 26. unawa mo dyan. Ibig sabihin, 2:26, mali. yes. Tama po Ibig ang... sabihin, mali si Santiago na sinasabi niya, kung ang pananampalataya ay walang mga gawa, ay patay o baog. Ibig sabihin ba, mali si Santiago doon, ikaw tama. Hindi, Tama ka. mali po ang iyong paniwala. Si Santiago ay tama. Bakit? Sabi po sa Biblia, faith without works is dead. Yung patay na Ito. pananampalataya, walang gawa. Kaya hindi Okay. yun makaliligtas. Okay bro, may nakalagay sa pananampalataya na ipalipat mo man yung mga bundok, ngunit wala kang pag-ibig, patay rin pananampalataya mo, walang kwenta, sabi ng Diyos. Unang Korinto, sige. Bibitaw kita dyan, marami pa akong tatanong sa'yo. Sige, malinaw yun ha. Ito, tanong ko. Ang sinasabi mo, yung gawa 2028, past tense, no? Tanong ko sa past tense na gawa 2028. Sino yung binili niya kung past tense pala? Kasi ang iglesia, may definite article yan. Kasi, tingnan mo ha. Kung bibilhin niya yung iglesia ngayon, kung nabili na pala, no? Kung nabili na pala, sino yun? Nabili na pala, hindi na tayo pwedeng bilhin kung papasok tayo. Ang tanong ko, ito, niliwanag ko lang, ang tanong ko ito, sino yung definite article na sinasabi niya na binili na niya past tense, binili na niya sarili dugo? Sino yun? Ang Diyos Nabili po na pala at ang Diyos o si Kristo, kasi si Kristo ay Diyos at may dugo doon, tinutukoy si Kristo doon na binili niya ang iglesia sa sariling dugo. So, linaw na pa po yan. O, ibig sabihin, si Kristos, siya, tapos siya, bibilhin niya ang sariling kanya, bibilhin niya yung dugo niya. Hindi ang iglesia. Yun ba ang pagkakaintindi mo sa gawa 2028, bro? Sabi mo, past tense. Sino yung binili doon? Klaruhin ko, ang sagot mo ay si Kristo. Si Kristo ang binili niya. Yung pronoun po ang sinabi mo na siya, yun po ay si Kristo o ang Diyos ang nagbili. Pero sino ang binili? Sino binili? Na mga tao ng Diyos na mga ligtas, mga banal. Yun po ay tinatawag na Church of God. Yung Church of God na yan, ang tanong ko sa'yo, iglesia ba yan? Hindi. Iglesia nga, mga tao. Binili. Ayun, salamat. Salamat, bro. Okay, salamat ha. Doon, binili pa na ni Kristo yung iglesia, yung definite article. Ano? Okay, sige. Salamat. Ito, follow-up question. Ang gawa 2028 ay past tense uli, no? Di tapos na pala ang pagligtas niya kung past tense. Hindi na tayo maliligtas kung pumasok tayo sa iglesia ng Diyos. Maligtas tayo, hindi? Malinaw po ang sinabi ko na bago ka mapasok sa iglesia, dapat ligtas ka muna. Gawa 2:47. So kaya nga past tense yan kasi binili na nga ng Panginoong Hesukristo kaya naanib. So ang mga iglesia po ay mga banal, mga ligtas na hindi ililigtas pa. Next question. So anong iglesia dyan, follow-up question, anong iglesia dyan na sinasabi mong binili? Ang iglesia nga dyan ay mga tao ng Diyos mo. Ang ibig sabihin ng iglesia, ecclesia ay tao. So mga tao yan, mga ligtas, mga banal. Isa po ako dyan. So, may mababasa ka ba na iglesia protestante nandyan o iglesia ng Diyos? Ayon sa sagot mo kanina sa... Iglesia ng Diyos po yan, bro. Iglesia ng Diyos, malinaw nakasulat. Ang ibig sabihin ng iglesia ng Diyos, mga tao ng Diyos. Yun po ay ibig sabihin ng ecclesia. Iglesia, mga tao po yan ng Diyos. Hindi po yan pangalan ng relihiyon. Hindi pangalan ng relihiyon. Opo. So, hindi na kailangan ng relihiyon. Bakit nagtayo pa siya ng relihiyon? Bakit bibilhin pa niya yung relihiyon sa gawa 2028? Baga ang iglesia, sabi niya. Iglesia is religion. Bakit bibilhin pa niya kung di na pala kailangan? Kung iglesia nga ay religion para sa iyo, ay yung iglesia ay binili na. Past tense nga, hindi na ililigtas pa, kundi binili na na kanyang dugo. Kaya yung mga tao na napasok doon ay mga ligtas na po. Oo nga, ibig sabihin ba, napasok doon, ligtas na. Tayo Tama. hindi pa ligtas. Ikaw, hindi. Ako, Tayo ligtas hindi pa na. ligtas.
ikaw siguro hindi, pero ako Ay, ibig sabihin, nabili ka na. Nabili ka na. Opo, nabili na po ako nung Nung ako ay pumunta si Kristo sumampalataya dito, kay nabili ka na. Nabili ka na Hindi. nung pumunta si Kristo. Buhay ka pala noon. Hindi. Yung kaligtasan pagpunta ni Kristo dito para po sa buong tao yan. Past, present, and future po yan na kanyang ginagawa. So tayo po ay kalakip dyan kasi nasa ano po tayo. Okay, church tapos age po na, tayo. sinasabi, okay, next question. Yung pagliligtas pala dyan, no, past tense na, no? Kung Opo. pagliligtas past tense, sino yung mga binili dyan? Sino yung binili dyan sa past tense na yan? Iglesia ba? Na tinatawag dito na definite article? Isang pananampalataya sa Episo 4:4 hanggang 6, isang iglesia, isang katawan. No? So, sino yung nabili na ng Kristo diyan, bro? Sa Gawa 20:28. Past tense na nabili na. So yung unang sagot dyan, kung dyan po tayo magbabasa sa Biblia, first century Christians po yan. Pero pag kalakip po tayo sa mga sumampalataya kay Kristo, ay kasama po tayo dyan. Kung ikaw po ay naniniwala o sumampalataya kay Kristo na Diyos at tagapagligtas, yung kanyang ginawa sa cross, hindi sa religion o mabuting gawa. Ibig sabihin, kasama